Habang nakatayo si Aidan sa balkonahe ng palasyo, humihigop ng alak habang dinarama ang malamig na simoy ng gabi sa kanyang mukha. Pinagmamasdan niya ang malawak na syudad sa ibaba, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang bagay. Iniisip ang katatapos na duelo at ang makapangyarihang pamilya ni Tayon at Deere. Ang Archduchy, naisip ni Aidan. Ang espada na nagbabantay sa hilagang kontinente, ang pinakamalakas na pamilya ng mga kabalyero. Sinasabing walang sinuman sa kanilang dugo ang hindi nagiging swordmaster. Bumantong hininga siya, may bahid ng inggit sa kanyang iniisip. Kung ako'y isinilang muli sa dugong iyon, tiyak na master na ako ng espada ngayon. Ang kanyang isip ay bumaling kay Deere. Ang taong iyon ay tinawag na isang henyo na ipinanganak isang beses lamang sa 100 taon sa kanilang pamilya. Hindi makatanggi si Aidan na kinikilala ang mga taon ng kakayahan at reputasyon kahit na ito'y nakakainis sa kanya. Ang tanawin ay lumipat kay Deere na kasama ang kanyang mga kaibigan na nagtatawanan at nang-aasar. Si Tayon ay halatang naiinis at patuloy na nag-i-insist na natalo siya dahil sa pagpapabe. Si Aidan, na muling pumasok sa palasyo, ay nakarinig ng kanilang pag-uusap. Bigla na lamang nagsalita ang Underlord sa tabi niya. Narinig ko ang pangalang Sias ng ilang beses, pero ang pangalan ni Deere ay unang beses ko lang naririnig, puna ng Underlord sa isang mapanlikhang tono. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Aidan, kung kailangan mong makilala siya, hindi ba't ito ang tamang oras upang lapitan siya? Sinabi ni Aidan, may darating pang mas magandang pagkakataon. Hanggang sa panahong yun, kailangan kong maghintay ng matiwasay. Habang siya ay nagsasalita, biglang naramdaman ni Aidan ang isang matinding titig mula sa kanyang likod na nakagulat sa kanya sa isang sandali. Bago siya makapag-react, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa kanya na sabik na nagpakilala. Naguluhan si Aidan sa biglaang atensyon at Nainas nang may nagsalita sa kanya bilang Trollmaster. Nainas, nagpaalam siya at bumalik sa terrace, umaasang makakaiwas sa karagdagang mga pagkakataon. Umikot ang boses ng Underlord sa kanyang isipan, hindi mo ba nakikita na nakakainis ang mga maharlikang iyon? Kanina lang, tinitingnan kanila ng mas mababa. Nagbuntong hininga si Aidan, at sinabi niya, anong dapat ikainis? Pareho lang ang mga tao. Kumakapit sila sa iyo kapag kailangan kanila at itinatapon ka kapag wala ka ng silbi. Huminto siya at nagdagdag na may kaunting irita, huwag masyadong magtiwala sa akin, tao lang ako. Ang tugon ng Underlord ay hindi inaasahan, nagtitiwala ako sa iyo. Pinandilatan ni Aidan ng mata ang Underlord sa inis, napaka-emosyonal naman yan, sagot niya ng sarcastic. Pero hindi pa tapos ang Underlord, mas parang troll ka, kaya nagtitiwala ako sa iyo. Uminit ang inis ni Aidan, patay ka sa akin pag-uwi natin, nag-reserve ako ng 100 bote ng banal na potion para sa iyo. Biglang may isang magandang dalaga na lumitaw sa likuran ni Aidan at nagsabi, yung sword technique kanina, hindi ba galing yun sa isang mercenary king? Nagulat si Aidan sa narinig, nakilala niya ang sword technique ng aking guro, naisip niya, pero mas mahalaga, ang enerhiya na lumalabas sa kanya ay pamilyar sa kanya. Dama po ang isang ngiti sa kanyang mukha habang iniisip ang sarili, tama nga, siya mismo ang dumating. Ang huling tao na kailangan kong makilala. Lumapit ang babae kay Aidan, nagtanong si Aidan, nakita mo na ba ang ganitong uri ng sword technique? Mabilis na sumagot ang babae, hindi ko pa ito nakita, narinig ko lang ang tungkol dito. Dagdag pa niya, ang sword technique ng Mercenary King ay kayang magpasira ng kahit anong depensa. Kung siya ay naging isang kabalyero, tiyak na makakakuha siya ng dakilang karangalan. Naisip ni Aidan sa kanyang sarili, ang taong iyon, isang kabalyero, sasabihin lang niyang ibigay ang dangal na iyon sa mga aso kung hindi ito nagdadala sa kanya ng kita. Sa ngiti, sumagot siya, oo, tiyak na ganoon siya. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae, hindi ba't napaka-boring ng salu-salo na ito? Ayaw ko sa mga ganitong formal na kaganapan. Naisip ni Aidan, kahit gaano ka pa magbago ng hitsura, paano ko makakalimutan ang iyong presensya matapos ang pakikipaglaban sa iyo ng daan-daang beses? Ngumiti siya at nagsabi, hindi ba, Nesita Florence? Nagulat siya sandali pero mabilis siyang nakabawi, kilala mo na pala ako. Hayaan mo akong magtanong sa iyo, paano mo na-awaken ang espadang iyan?
Masayang sumagot si Aiden, nakatanggap ako ng kaunting tulong mula sa isang kaibigan. Sa isip niya, nalaman ko na, dumating ka dahil nakita mo si Beelzebub kasama ko. Na tila bahagyang nainis habang pumapalibot sa kanya ang madilim na aura. Nagiging mailap ka ha? Hayaan mong ulitin ko ang tanong ko. Hiningi niya ng mariin, saan ang gagaling ang demonyong enerhiyang dumadaloy sa katawan mo? Sa sandaling yun, nagsimulang pawisan si Aiden, gaya ng inaasahan. Napakalakas ng kanyang nakamamatay na aura, inisip niya, kung ang demonyong enerhiyang nararamdaman niya ay maaaring galing sa Underlord, nakakatawa, isip-isip niya, pag-usapan natin yan mamaya, bagaman magkaaway tayo sa ating mga nakaraang buhay, subukan natin ang ibang bagay ngayong pagkakataon, ngumiti siya at sinabi, kakampi mo ako. Nalito si Neseta, kakampi ko. Parang alam mo ang tungkol sa akin, sabi niya. Nagpatuloy si Aiden, ang pinuno ng moderate faction ng mga Black Mages, ang Fire of Florence, ang Silver Witch, ang huling lahi ng kaharian ng mga Black Mages, ang Florence Kingdom. Ang ulo ng organisasyon ng katalinuhan, White Moon. Sapat na ba yun o gusto mo pang malaman ang tungkol sa sarili mo mula sa akin? Pagkarinig ng lahat ng ito, naguluhan at nalito si Neseta, nagalit siya at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Napansin ni Aiden na hamupa ang kanyang nakamamatay na aura. Ngunit binanggit niya ang isa pang bagay. Wala na tayong oras, may isang bagay na magsisimula na. Pinilit ni Neseta, tigilan mo na ang pag-iwas at sagutin mo ako. Ngunit biglang may napansin siyang iba. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, ito ba ay itim na mahika para tawagin ang mga undead? Hindi ko inakalang aabot sila sa ganito. Tumugon si Aiden ng kalmado, ang mga taong ito, lagi na lang sinusundan ang parehong halatang pattern, gaya ng dati. Dagdag pa niya, ang itim na mahikang ito ay hindi matatapos hanggat hindi patay ang caster, tama. Mukhang marami kang tanong sa akin, pero unahin muna natin ang sitwasyon. Ngumiti si Aiden at sinabi, nandito ka para hulihin ang hirtikong grupo ng mga Black Mage na Chaos, di ba? Mas lalo pang nagulat si Neseta. Nagsimula siyang pawisan, alam pa niyang nandito ako para hulihin ang Chaos. Sino ba talaga ang taong ito? Naisip niya, agad siyang nag-compose ng sarili at sinabi, itutuloy natin ang usapan natin mamaya, at bigla siyang naglaho. Naisip ni Aiden, hayaan natin siyang asikasuhin yun. Pagkatapos, biglang nagsimulang lumitaw ang mga undead kung saan balot ng itim na mahika. Nagkomento si Aiden, asikasuhin natin itong parte. Tama ba? Habang pumasok sila sa bulwagan, nagmamadali ang mga sundalo sa harapan nila, sumisigaw, huwag hayaang makapasok pa ang mga undead. Biglang lumitaw si Tayon, mabilis na tinaga ang mga undead gamit ang kanyang espada, at sa isang malakas na strike, marami sa mga undead ang lumipad, ngumiti siya at sinabi, huwag kayong matakot, mga pinakamahihinang undead lang sila. Pumasok si Aiden sa bulwagan at matapos makita si Tayon na gumagamit ng sword aura, sinabi ng Underlord sa loob niya, oh, kahit ang junior ni Margrave na yun ay umabot na sa antas ng Advanced Sword Aura. Inamin ni Aiden, ang pagiging nasa Advanced Sword Aura stage ay nangangahulugang malakas siya. Pero pinili lang niya ang maling kalaban, naisip niya, dati, parang lagi siyang talunan dahil sa kaibigan niyang si Deere. Biglang lumitaw ang isang undead troll, at nabigla ang mga sundalo, isa sa kanila ang sumigaw, kailan darating ang mga reinforcement, nakilala ni Tayon ang panganib at naisip, undead troll yun, mapanganib, kailangan naming hintayin ang mga reinforcement. Ngunit bago siya makakilos, mabilis na kumilos si Deere sa tabi niya, at tinamaan ng sword aura ang troll, agad itong pinatay, sinabi ng Underlord sa loob ni Aiden, ang taong yun, si Deere, tila isang hakbang na lang bago maging swordmaster, tumugon si Aiden, tama ka, nasa stage na siya bago ang pader ng swordmaster, ang semi-master. Nagpatuloy siya, malakas si Tayon, pero dahil sa malapit niyang kaibigan at karibal na si Deere, talagang malas siya. Tinanong ng Underlord si Aiden, bakit hindi ka tumutulong at parang naglalakad-lakad lang, tumugon si Aiden ng kalmado. Kayang-kaya na nila ito, hindi na nila kailangan ng tulong ko, bukod pa roon, may isang bagay akong kailangang kumpirmahin. Nalito ang Underlord sa tugon niya, biglang lumitaw ang isang nakabaluting undead. Habang nakikipaglaban sina Deere at Tayon laban sa mga undead, naramdaman ni Tayon ang isang napakalakas na demonyong enerhiya mula sa kung saan at binanggit ito kay Deere. Sa sandaling yun, lumapit ang isang nakamaskarang undead patungo kay Deere, at tinawag ang kanyang pangalan, tumalo ng mataas ang undead para atakihin si Deere.
Bago tumama ang pag-atake, nakaramdam si Deere ng takot. Si Aiden ay biglang lumitaw sa harap niya gamit ang Banshee Shield, upang harangin ang atake. Sa isip ni Aiden, naisip niya, sa wakas, ang isa na Sumire sa piging na ito ay lumitaw na, ang pinakamalakas sa mga undead, ang Death Knight. Dagdag pa niya, may napansin akong kakaiba, at tulad ng inaasahan, kahit na ito ang pinakamalakas na undead, dapat kayang labanan nito ni Deere, isang semi-master. Naisip pa rin ni Aiden, lagi kong inisip kung bakit siya natalo sa aking nakaraang buhay, pero ang undead na ito, pinalakas siya ng itim na mahika upang magkaroon ng lakas na lampas sa isang semi-master. Hindi ko na sana mapipigilan ang ataking yun kung hindi dahil sa Banshee Spirit Shield. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit natalo si Deere sa kanya sa aking nakaraang buhay. Patuloy na inuulit ng Death Knight ang pangalan ni Deere, habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang bibig. Nagulat si Aiden nang marinig ang Death Knight na nagsalita ng pangalan ni Deere. Sa isip niya, hindi ko kailangan ng ibang abala, sa sandaling yun, umatake ulit ang Undead Knight kay Aiden gamit ang tiyak na puwersa, pero muling napigilan ni Aiden ito, habang hawak niya ang pag-atake, isang biglaang pagkaunawa ang tumama sa kanya. Kaya pala, naisip niya, dapat napansin ko na may mali mula pa sa simula, dapat napansin ko na hindi random na sumusugod ang mga undead, kundi sinusubukang paghiwalayin si Deere mula sa ibang mga sundalo. Mabilis na naipagsama ni Aiden ang lahat ng ito ay binalak para patayin si Deere. Umatake ulit ang Death Knight kay Aiden pero naharang niya ulit ito gamit ang Banshee Shield. Naisip ni Aiden, tulad ng inaasahan mula sa isang semi-level Death Knight, kahit ang pagharang sa kanyang mga atake ay napakalakas, biglang sumigaw si Aiden, ngayon na, atakihin mo ang Death Knight. Sumugod si Deere gamit ang buong lakas, pero madali itong naharang ng Death Knight gamit ang kanyang espada. Nagulat si Deere, nahadlangan niya ang aking sibat na parang walang hirap. Nagalit si Aiden at napakunot ang noo, habang bumibilis ang takbo ng kanyang isip, napagtanto niyang, batay sa dami ng kapangyarihang mahika na naramdaman ko, tiyak na siya ay hindi bababa sa isang semi-master. Naisip niya ang bigat ng sitwasyon, pero may bumagabag sa kanya. Isang bagay na mas malalim kaysa sa presensya ng isang makapangyarihang individual. Bakit partikular na tina-target si Deere? Mabilis na tumakbo ang kanyang isip, pinag-uugnay ang mga detalye. Ang taong makikinabang ng husto sa pagkawala ni Deere, ang taong nakakakita sa pagkakaroon ni Deere bilang tinik sa kanilang tagiliran. Biglang huminto ang hininga ni Aiden nang tumama sa kanya ang napakalaking pagkaunawa, at pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Isa lang ang taong tugma sa paglalarawang yon, bulong niya sa sarili, habang parang mas bumigat pa ang pangalan sa kanyang dila, muling naipagtagpi-tagpi ni Aiden ang lahat, si Selbeta, ang panganay na anak ng pamilya na nililiman ng kanyang mas nakababatang kapatid na si Deere, na itinanghal bilang isang henyo ng kasaysayan, isang talento na minsan lang sa buhay. Sa kabila ng pagiging panganay, palaging nahihirapan si Selbeta na mapansin. Ang kanyang mga nagawa ay natatabunan ng hindi pangkaraniwang galing ni Deere. Sa Grand Duce ng Sias, kung saan ang mga pinuno ay pinipili batay lamang sa kakayahan, isinumpa ni Aiden sa kanyang isipan, si Selbeta, ang hampas lupa na iyon. Naalala niya ang nakaraan at kung paano naging Night King si Selbeta sa pamamagitan ng pagkakataon dahil sa isang kahalintulad na insidente. Paano siya naging Night King pagkatapos patayin ang sarili niyang kapatid? Naisip ni Aiden. Mas malala pa, nalaman ni Aiden na si Selbeta ay nakikipagtulungan sa mga Black Mage ng palihim, lalong lumalala ang lahat sa bawat pag-usisa niya. Frustration si Deere at nagtanong, paano natin matatalo ang isang hindi man lang nasasaktan ng ating mga pag-atake? Sumagot si Aiden, may paraan ako para patayin ang halimaw na yon. Nagulat si Deere at sinabi, sinasabi mong may paraan para talunin ang isang bagay na ganoon kalakas. Tumango si Aiden nang may kumpiyansa, ito'y isang taktika na kayang talunin kahit ang mas malalakas na kalaban, tinatawag itong provocation tactics. Bagamat nagulat pa rin, naisip ni Deere, taktika ng provokasyon, maituturing bang taktika yun, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sibat at sinabing, sige, subukan natin ito, anuman yun. Biglang nagsalita ang Underlord at nagtanong kay Aiden, kailan ka ba hindi nang provoke ng mga kalaban mo? Ngumisi si Aiden at sumagot, ibig sabihin, epektibo ito, at mas mukhang opisyal kapag binigyan ng pangalan. Samantala, ang Death Knight ay nakatutok kay Deere, iniisip na, kailangan mamatay si Deere,
Mabilis siyang sumugod para atakihin si Deere. Natakot si Deere. Ngunit bago tumama ang Death Knight, muling lumitaw si Aiden at hinaranggan ang atake gamit ang kanyang Banshee Shield. Naisip ni Aiden, gaya ng inaasahan, magaling ka sa pagtataksil, pero hindi magaganap ang mga plano mo ngayon. Pinrovoke niya ang Death Knight at sumigaw, lumabas ka. Inis na insekto, inihanda ni Deere ang sarili para umatake muli. Pero nakita siya ng Death Knight bago siya makasaksak, umatras ang Death Knight at tumalon sa hangin. Naisip ni Aiden, gaya ng inaasahan sa isang semi-master, ang lakas niya ay hindi ka panipaniwala kapag seryoso na. Naisip naman ni Deere, kung tumama ng maayos ang sibat ko, kahit ang isang Death Knight ay mawawasak. Inatake ng Death Knight si Deere mula sa taas, pero wala siyang naramdaman. Biglang nakita niya ang Death Knight na papalapit at nabigla siya. Pero bago tumama ang atake, nakatakas siya, nagdulot ng alikabok ang pagsabog mula sa hampas ng Death Knight, lalong nainis ang Death Knight habang iniiwasan ni Aiden ang mga atake nito at muli siyang pinrovoke. Galit na sumigaw ang Death Knight, bago ko patayin si Deere, papatayin muna kita. Paulit-ulit ang cycle, hinaharangan ni Aiden ang mga atake ng Death Knight, pagkatapos si Deere naman ang susugod, pero hindi sila makapagpabagsak ng solidong atake. Lalong nagalit ang Death Knight, sinabi ni Deere kay Aiden, nahaharangan natin ang lahat ng kanyang mga atake, pero hindi natin siya masaktan, paano natin siya matatalo? Ngumiti lang si Aiden, nagulat si Deere at tinawag, Batang Ginoo, pati ang Underlord ay nagulat at nagsabi, hindi ba kakaiba ang kalagayan ni Aiden, Beelzebub? Inaangkin mo na naman ba siya? Sumagot si Beelzebub, hindi, Panginoon ng kabilang mundo, hindi ako ito. Ngumisi si Aiden at sinabi, huwag kang mag-alala, nasa tamang isip pa rin ako. Sumagot ang Underlord, mag-alala, huwag kang magbiro. Ako'y nag-aalala dahil kapag namatay ka, mapapahamak din ako. Ngayon nga halos hindi mo na kayang makipaglaban, hindi ka makaatake. Tumawa si Aiden at sinabing, huwag kang maiyang aminin, hindi ito dahil hindi ko kayang umatake, pinipili kong huwag gawin ito. Nagulat ang Underlord, pinipili mong huwag umatake, ipinaliwanag ni Aiden, sa ngayon, hindi ko siya masasaktan gamit ang kapangyarihan ko lang, kaya kailangan ko ang kapangyarihan ng kalasag na ito. Sumagot ang Underlord, plano mo bang atakihin siya gamit ang espiritu ng kalasag na yan? Biglang bumalot ang malakas na aura mula sa Banshee Spirit si Aiden. Sinabi ni Aiden, ang Banshee Spirit Shield ay puno ng isang espiritong nilamon ng kabaliwan. Habang ginagamit ko ito, lalo akong nagiging malakas habang ako'y nahahawa ng kabaliwan nito. Pagkatapos, may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Lumipad si Aiden at inatake ang Death Knight. Naisip niya, makakapaglaban ako sa antas ng isang semi-master ngayon. Samantala, si Deere ay naiinis na nag-isip, ano ito, itinatago niya ba ang lakas niya sa buong labanan? Naisip ni Deere, alam ko nang malakas si Aiden mula sa laban namin, pero hindi ko inaasahang nakarating na siya sa antas ng isang semi-master. Pinawisan si Deere at nagpatuloy sa pag-iisip, hindi, mas higit pa siya sa isang semi-master, sapat na siyang malakas upang talunin pati na ang Death Knight na yon. Sa wakas, nasugatan ni Aiden ang Death Knight, na nagngit-ngit sa galit. Sa kabila nito, nanatili ang mabangis na ngiti ni Aiden, iniisip, ang kabaliwan na ito ay tila naging kalamangan ko. Nagulat ang Underlord at nagsabing, mukhang hindi pangkaraniwan ang lahat ng kagamitan mo, simula sa Beelzebub. Sumagot si Aiden, mas maganda ang bagay, mas maraming depekto ito. Tumugon ang Underlord, anong kalokohan yan? Sinasabi nilang kamukha ng mga may-ari ang kanilang mga bagay. Biglang lumakas ang kabaliwan sa paligid ni Aiden. Sabi ni Aiden, matagal na at lalong humihirap kontrolin ang kabal-iwang ito. Panahon ng tapusin ito, aktibo niyang pinaga na ang Ring of Swiftness at kumilos si Aiden, eksakto nang aatakihin siya ng Death Knight. Galit na sumigaw ang Death Knight, mamatay ka, salot na insekto. Ngunit nagulat siya nang makita niyang nasa ere na si Aiden, masyadong mabilis upang makita. Sa sandaling yun, naglunsad si Aiden ng isa pag-atake, tinamaan ang Death Knight sa kabilang panig ng katawan. Ngayon ay inis na ang Death Knight at galit na nagngit-ngit, hindi ko siya makita. Nasaan ka insekto? Tumawa si Aiden at tinukso siya. Nandito ako, ang bagal mo. Inatake ni Aiden ang Death Knight mula sa likuran, pinagpapawisan si Deere habang pinapanood niya. Mas mabilis at mas malakas pa siya kaysa dati, kung susubukan kong tumulong, lalo lang akong magiging sagabal.
Ngumiti si Aiden sa Death Knight at sinabing, sige, hintayin mo. Ipapadala ko ang iyong amo, ang Night King, para sumama sa iyo. Pinakawalan niya ang sunod-sunod na atake na nagpagalit sa Death Knight. Naisip ng Death Knight, mamamatay ako. Kung mamatay ako ngayon, mabibigo ang misyon ko. Sa desperasyon, bigla siyang tumungo kay Deere upang atakihin ito. Nagulat si Deere sa biglang pag-atake, hindi makagalaw, papalapit na ang Death Knight at sumigaw, hindi mabibigo ang misyon. Habang naghahanda si Aiden para sa kanyang huling atake, iniisip na tatapusin na niya ang Death Knight, napansin niyang may kakaiba. Bago pa makalapat ang kanyang atake, biglang naglaho ang Death Knight. Nalito si Aiden at inisa-isa ang paligid ng battlefield, ngunit lumubog ang puso niya nang makita ang madilim na figure ng Death Knight na papalapit kay Deere. Masyadong mabilis ang kilos ng Knight, na ikinagulat pa ni Aiden. Paano siya nakagalaw ng ganun kabilis, naisip ni Aiden. Tumayo si Deere na parang nagyelo, hindi gumagalaw sa ilalim ng biglaang presyon ng Death Knight. Tumutulo ang pawis sa mukha niya, at naramdaman ang panik. Wala na siyang oras para mag-isip o umaksyon. Papatak na ang espada ng Death Knight, handang tapusin siya. Samantala, nararamdaman na ni Aiden ang mga epekto ng Ring of Swiftness. Nagsimulang manginig ang kanyang mga braso na para bang nakatali ng mga hindi nakikitang tanikala. Ang bilis, naisip niya, may isa sa katuparan ang plano ni Sylveta. Sinubukan niyang labanan ang pagod, pero hindi siya pinapakinggan ng kanyang katawan. Nang tila nawawalan na ng pag-asa, biglang sumugod si Tayon at sumigaw, lumayo ka kay Deere. Tumakbo siya papunta sa Death Knight, mahigpit na hawak ang kanyang espada, na nagliliyab sa determinasyon. Mas malakas si Deere kaysa sa akin, naisip ni Tayon, pero kahit siya, hindi kayang talunin ang taong ito. Hindi ko maaaring hayaan na mamatay dito ang pinakamalapit kong kaibigan at karibal. Habang sumugod si Tayon, naalala niya ang sinabi ni Aiden noong nagduelo sila, mas magaan ang espada mo, Tayon, kumpara kay Margrave, kulang ang bigat ng mga palo mo. May napagtanto si Tayon, nagliyab ang aura ng kanyang espada, mas naging makapal at mas makapangyarihan kaysa dati. Sa bagong lakas at determinasyon, hinato niya ang kanyang espada. Bago pa tumama ang blow ng Death Knight kay Deere, sa isang malakas na palo, napilas ng espada ni Tayon ang Death Knight, hati ito sa gitna. Habang naglalaho ang madilim na figure sa mist, sinabi ng Death Knight sa kanyang huling sandali, hindi pa tapos ang misyon. At siya ay tuluyang naglaho, ang natitirang mga mas maliliit na Death Knights na nananakot sa battlefield ay nawala rin sa parehong sandali. Ang mga sundalo na nahihirapan sa laban ay nabigla. Pinatay niya ang Death Knight sa isang palo, bulalas ng isang sundalo, si Young Master Tayon ang pumatay, sabi ng isa pang hindi makapaniwala, nagsaya ang buong battlefield, sumigaw ang mga sundalo, si Young Master Tayon ang pumatay sa Death Knight, ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, gaya ng inaasahan mula sa isang nagmana ng dugo ng Swordmaster, wika ng isa pang sundalo. Sa kabila ng masayang atmosfera, nanatiling nakatayo si Tayon, basang-basa sa pawis, malalim ang paghinga. Tumingin siya kay Deere, na ngayoy nakangiti ng malawak. Nagtagumpay ka, sabi ni Deere ng buong pagmamalaki. Isa ka ng semi-master ngayon. Ang mga mata ni Tayon ay kumislap ng pasasalamat at respeto. Naging semi-master ka na at nasadyak mo pa ang buhay ko, sabi ni Deere habang nakangiti. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tayon at sinabing, tunay kang karibal ko, Tayon. Babalik ko ang utang na ito, markahan mo ang mga salita ko. Basang-basa pa rin sa pawis, tinanguan ni Tayon si Deere, ngunit abala ang kanyang isip. Totoo bang napatay ko ang Death Knight sa isang palo? Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tagpo, ngunit may kakaibang nararamdaman, hindi pamilyar at hindi komportable. Habang nagtipon ang mga sundalo sa paligid nila, ipinagdiriwang ang tagumpay, tumingin si Deere sa kinaroroonan ni Aiden kanina. Huwag nating kalimutan, sabi niya, saan siya pumunta, nagtaka si Deere, dahil nawawala na si Aiden.